ba ang hirap kumita ng pera? Pero kung mag-allocate kayo ng pondo, ganun-ganun na lang, na para bagang hindi na pinag-iisipan. Kasi nga, hindi nyo pera eh. Hindi po ba? Yan ang Madaling masakit na gastahin, katotohanan. madaling waldasin pag hindi mo pera. So speaking of pera, May pera ba tayo? May pera ba ang gobyerno? ito Oh. hawak ko dito ngayon ang appropriations sa DPWH budget. Bagamat panahon na po para sa ating The Daily Bread at ang ating pong happy hour. Ito bukas ko babalikan ito. Dito mga kapatid, may halimbawa ako ng appropriations per district na sinasabi ko. Wala daw pong pork barrel, wala ng flood control, wala ng pagkikakitaan dyan. Sino may sabi? Ang tanong ko dito, sabi nga, di ba, sabi po ng, sino ba nakapanayam natin, yung insertions na ito, sino-sino may gawa nito? At anong insertions? Halimbawa sa party list. Kasi dito po may district, yung mga party list, walang impormasyon kung saan-saan sila nag-insert at kung magkano mga proyekto. Sa lahat po sa inyo mga kapatid sa akin nga po kaninang binabanggit, ang purpose natin sa buhay. Alam mo, may mga pagkakataon po sa ating buhay, di ba? Kung bata-bata ka pa, abalang-abala ka. Wala, practically, gising ka ng maaga o kaya po lagi kang puyat. As a matter of fact, kasi nga po dahil malakas pa ang katawan mo, hindi mo na iisip na eventually sisingiling ka. Yun bang pinababayaan mo, napapabayaan mo ang iyong katawan sa purpose po na maitaguyod ang future ng mga anak mo. Hindi po ba? So sige lang, trabaho ng trabaho, utang dito, bayad tayo sa ating hinuhulugan, harap tayo sa ating pong problemang ito at halos hindi ka na nga makatulog, hindi ka nakakakain ng masustansya and eventually, pag tanda-tanda mo, nagpaparamdam na. So kung ano man na naipon mo, uubusin mo din naman sa pagpapagamot mo. At eventually, kung hindi ka mapalad na makasurvive, yung iiwan mong pamilya, may utang pa sa ospital. Alam niyo yun, yan po ang parang cycle nga po ng buhay ng tao sa mundo. Kaya muli mga kapatid, ang ating pa rin pong panawagan sa lahat. Alam ko na marami po nakikinig sa atin na nandun na po sa mga pagaang edad po, papunta na po sa sa mga edad na, alam nyo na, ang ibig ko sabihin, definitely po, yung ating purpose in life, sana po, huwag din po natin kaligtaan ang ating pong purpose to live longer. Amen, amen. At lesser po ang ating problema ang kakaharapin. Kasi nga, mahirap na girl. Sinasabi ko sa inyo dito. Totoo. Lalo na ikaw, magsi-50 ka na. Uy, grabe ka naman. Teka naman, Si Architect nalilito na Hana ako ho, 42 pala kahapon. Pero tama yung sinasabi mo, Sige, baka okay. trabaho tayo ng trabaho ngayon, tapos sa dulo, lahat ng naipon po natin ay pang-pa-ospital lamang din natin. Lalo pa di naman tayo sakop nung zero balance billing na yan. Naku, pag-uusapan natin Zero yan. balance billing, meron ba talaga? Mamaya, Ako ba'y pwede manghingi ng GL kung sakali ako'y ma-ospital na ayoko mangyari? Sinimulan mo yan, ang gandang pag-usapan yan mamaya. Meron tayong makakapanayam tungkol dyan. Pero bago po naman po din ang lahat, kapag naman natin sinasabi o minumungkahi yung kumain tayo ng masustansya, pero parang mahal din mas mahal yata yung kumain ng mas masustansya. Sinabi mo, mas mahal ang gulay kaysa sa mga hindi masusustansyang pagkain. O kaya Mas naman mura po- na ngayon ang processed foods. O kaya naman po mga kapatid, dahil nga sa kawalan, obligado ka na puro noodles ka, di ba? O kaya po yung mga dilata o process nga po ng mga pagkain. Pero yung meron ka diyang bantay presyo, kahapon yung ginagamit na mga gulay para sa salad, ngayon napagtanto ko Caesar, ay ano yun? Anong live nga yun? Di ba? Ito ho yung ginagamit, lagi ko nakakaligtaan yan. Yung nga ano nga yun? Minsan lang din kasi ako makakain yan anong tawag doon sa gulay na yun? Lettuce, yun. Lettuce. Yung pangunahin Lettuce. na kailangan. Oo. Abay, 500 piso per kilo. Ngayon? Tingnan mo sa bantay presyo. Kahapon nga, nung kinakausap ko yung aking, sabi ko, sa totoo lang po, kuya, mas mahal nga po yan Pero yung 1 kilo ba, mga ilang ano ba ito? Kung kayo lang mag-isa, pwede ho naman yan tumagal-tagal, mga 2 araw. Ay. Kung sakasakali. Kasi kung kakain ka tanghali. Oo, na puro lettuce. Hindi naman puro lettuce Ano puro lettuce Kambing ka ba? hindi ako nagbibiro. Ayaw kambing. Pero totoo yan, yung mga gustong mag-healthy lifestyle. Hindi lang yun. Gusto mo mapababa ng timbang meat. Kasama rin Gill, yan. kung sakasakali. Very effective, no? Oo. Every 2 days. Kumaga 500 pesos. Oo. Anyway, sige po, ba't ba ako napunta? Ito, binabanggit ito si Baby Girl. Sandali lang po, ito ang ating pong programa today, makabuluhan po, definitely, hitik na hitik po tayo sa mga informasyon na makakapagbigay po sa atin ng sapat na kaalaman. Ito lang ang sinasabi ngayon,
ng mga itohong mga walang hiyang ito. Ay, sorry. Oo, don't say bad words. Bad words ba yung mga walang hiya? Bakit ang sabi naman ng Presidente, mahiya naman kayo, di sa mga walang hiya yun. Tama. Eto, Medyo lambingan mo ng konti. Oh, sige. wala nang GL, di na kailangan yan, hindi Oo. makikialam mga politiko. Eto lang sa akin. Oh, sige. Sa mga nakikinig ngayon, lalo na sa mga middle income earners, sa mga nagmamaneho po ng hulugang kotse. Kapag ba may kotse ka, mayaman ka na, automatic? Di ba hindi? Kapag ba nasa subdivision ka nakatira, mayaman ka na? No. Hindi ba? Hindi po. Kasi marami po sa atin, mga middle income earners, ang meron kang kahit papaano po ay mas komportable o kaya mas maayos kumpara doon sa minimum wage earners. Pero ang dami mong mga utang o babayaran. O kaya kapag sumapit na ang panahon na merong may sakit sa inyo, wala kang kaukulang savings, wala kang health insurance. So ang tanong natin dito sa pinag-uusapan ngayon daw ho ng DOH na bubuuin na mga E-5 guidelines na yan. Kasi ngayon o dati, ito ang sitwasyon. Okay. Isa kang middle income earner. Wala na hong problema doon po sa maaari ating pong lipunan. Pero kung middle income earner ka, biglang nakaramdam ka ng pagsisikip sa iyong dibdib o kaya po nagpa-check up ka, obligado ka, nagpa-blood test ka, lumabas sa pag-aaral na may bara puso mo. Halimbawa lang ito ha. Okay. Kakabahan ka, pupunta ka sa espesyalista, ano ho ba ang dapat na gawin? Ayoko man sabihin sa iyo pero kandidato ka sa open heart surgery para tanggalin yung bara sa puso mo. Magkakaroon ng bypass kung tawagin dyan. Kakabahan ka, sabihin sa iyo, maghanda ka ng gantong halaga. Kung middle income earner ka, pupunta ka sa heart center, sasabihin sa ng doktor, maghanda ka ng gantong halaga. Magkano? Sabihin na po natin, 800,000. Ikaw na middle income earner, saan mo naman kukunin yon? So ngayon, magkukonsulta ka, paano? Meron ka na ipon. So diyan po papasok yung GL. Okay, guarantee letter na manggagaling kanino. Itong tanong ko dito ha, napalagay ko po very, very timely. Yung GL na yan, nakakita na ho ba kayo niyan? Inyo na ho bang nalaman na ang GL, guarantee letter, na nanggagaling sa mga politiko, iba-iba ang amount. Lapit ka kay congressman, oo, o kaya sa kanyang tauhan o sa kanyang kamag-anak, bibigyan ka ng GL, sasabihin doon, 50,000 pesos nakalagay doon sa GL. Ang sinasabi na kanyang inootorisa na ibawas doon sa pondo na nakalaan doon sa Office of the Congressman. Senador, oo. Kung medyo may koneksyon ka, may kakilala ka o anuman, 100,000. So kung 800,000 diyan ang kailangan mo, mag-iipon ka ng GL na manggagaling sa iba't ibang opisina para mapunuan mo yung 800,000. Ngayon, pag meron ka ng kumpleto, pupunta ka sa heart center, kakausapin mo doon, magpapa-schedule ka, pipila ka ngayon. Depende sa sitwasyon ng iyong kalusugan. Kung emergency ka, pwede kang maisingit. Pero pag hindi, sabihin sa iyo, Pebrero ka na o Abril ka na o operahan kasi may nauna sa iyo na mas emergency case. So yung GL na yan, nakumpleto mo. Okay, so ngayon, yan na ang iyong susi para matuloy ang iyong operasyon. Hindi pa kasama yung after operations expenses. So ngayon, ito lang ang katanungan ko. Kung ganyan po ang patakaran ngayon, ha? Tama ba ako nung Dimpi? Tama, di ba? Ganon ang sitwasyon. Kasi si Dimple po dito, ang aming staff, tumutulong din. Pag talaga ho namang kinakailangan, dito ho sa mga acquisition ng mga GLs na ito, utang na loob mo eh. So bawat GL girl, iba-iba ang halaga. Paano nagdesisyon yung congressman o senador o yung kanilang staff? Kasi actually, they can provide a GL worth 1 million. Ha? Di ba? Meron. Hindi. Meron. Last time tinanong na natin yan before sa nakausap natin, sir, si Asik Albert din yun. Doon sa... Walang specific amount. Yes. So, tama ka, as high as 1 million. Ito yung tanong. Kung aalisin mo sa mga mambabatas yan, ibibigay mo sa DOH. Ang DOH gagawa ng guidelines. Sino ngayon ang Poncio Pilato na magdidesisyon kung magkano ang ibibigay na GL sa isang Aaron Tolentino kung kailangan niya? Sa isang Grace Rebuta. Tsaka Grace Toledo. I'm sorry. O, dalawa kasi silang Grace dito. Oo. Hindi, di ba? Yun ang magandang katanungan ngayon. O, anong guidelines? Paano ito? So, yung guarantee letters na yan, yung ma-IFIF na yan, o paano na ang kanyang paggasta? Ito kasi mahirap eh. Nag-aproba ka ng 51 billion
Pero yung guidelines to follow, ni wala pong public hearing, ni wala pong information dissemination o consultation bago gawin itong guidelines. Nakita ho ninyo? Ito ho ang problema dito eh. May budget? Naglaan Wala ka pang ng 51 guidelines. billion, Oo. yung guidelines bubuuin pa lang. Hindi ba dapat munang nagkaroon ng pag-aaral, masusing konsultasyon, at sa mga doktor lahat na, binuo yung guidelines subject to deliberation and debate, tsaka mo poponduhan, hindi eh. Ngayon, naglaan ka ng 51 billion, yung guidelines to follow. So, ang tanong ngayon sa DOH, naka-erbosa ba desisyon kung magkanong ibibigay mo sa isang pasyente na ooperahan? Ano ito? Think about it. Maraming salamat sa impormasyon, partner. Huwag ka mag-alala. Kalagitnaan daw ng Pebrero matatapos na ang guidelines. Ikaw naman di ka pa nasanay dito sa bansang kung tawagin ay Pilipinas. Laging nauuna ang budget bago pag-usapan kung paano gagastahin ang budget. Does it make sense? Yeah. Kasi nga po dito sa pinakahuling balita, ito pong guidelines, dahil may special provision na dito sa 2026 GAA natin kung paano gagamitin po itong mga maifip o kaya yung iba pang mga soft pork kung tawagin na dadaan sa mga politiko na ngayon sinasabi nila hindi na sila pwedeng umepal dito because there is a special provision, but yung usage nito, yung guidelines mismo kung paano mangyayari kasi nga marami pa rin hihingi ng tulong, ngayon po ay ginagawa pa lamang at sa kalagitnaan nga ng Pebrero matatapos. So ngayon, papaano na ang magiging sistema? Malalaman po natin lahat yan kapag natapos ang guidelines. Ngayon po, ang editorial ng The Philippine Star tungkol dito yung bang sinasabi na wala nang makikialam na politiko, hindi po totoo yun. Hindi po mangyayari yun. Yan po din ang kanila pong paninindigan dito. Sinasabi po nila hindi mangyayari yan. Kasi hindi din po klaro yung provision noong pong GAA and wala ho naman tong penal provision sa mga lalabag dito. So yun po maganda pag-usapan natin dahil pera natin ito, 51 billion maliban dun sa AX na yan. 51 billion na magiging bahagi pa rin po ng ngayon ay 17.65 trillion pesos na utang ng Pilipinas. 17.65 trillion ang utang natin. So ngayon meron kang 51 billion. Paano po ito? Kaya nga po muli babalik po yung kaisipan, hindi ba dapat talaga PhilHealth na po ito? Kung saan po naman yung mga requirements para sa mga middle income earners na bulk na pinagkukunan po ng taxes natin ay magbenepisyo dito. Kasi yung mga middle income earners na yan, ang karamihan po dyan, wala ho namang savings Maari nagmamaneho po ng kotse yan, pero hulugan. Maari pong nakasubdivision yan, pero mga kapatid, hindi po naman din ganong kalaki ang sweldo niyan. Hindi po ba? Kaya muli po, pagtulong-tulungan natin to kasi kung ito tayo lulubay dito sa ganitong mga usapin, kaya nila inaabuso ito. At babalik na naman ako sa may makukulong ba. Okay. Sige! Okay. Kaya ang panawagan pa rin po natin ngayong Webes na kay 2026 na mga kapatid. Ikulong, mandarambong. Ikulong nyo na yan ngayon na. Pero wag ka mag-alala, there's good news now. Ang sinasabi nitong si Senator Amy, meron daw siyang narinig na meron daw mga senador nakakasuhan na January 15 daw yata ifa-file yung mga kaso. Pero doon sa mga pangalan Hindi naman niya sinasabi kahapon sa kanyang announcement na ito good news to, hindi ganun. Hindi ganun ang sabi niya. May sarcasm yung kanyang May announcement. sarcasm kasi para sa kanya at para din sa iba, yung mga nabanggit niyang pangalan, ang inaasahan ko, okay, may kakasuhan by January 15. Pero yung mga sinabi niya, sabi ko, teka, may kulang. Yun lang, parang lumabas sa'yo na last month. Hindi siya actually kumbinsido na yung mga kasamahan niya. Hindi siya kumbinsido. Parang sinasabi niya, bakit daw yung mga nasa kongreso wala? Kung ang pinag-uusapan ay flood control, sinasabi niya, nagsisimula daw yan sa Office of the Speaker. So may hinahanap siya na bakit puro mga senador. Yun nga. Bakit daw parang wala masyadong mga kongresista? So para sa mga nag-aabang, may kakasuhan daw po ngayong January 15. Tingnan natin kung sino-sino po ba iyan. At yung pong kasong yan, kaso pa lang. Ito po bago tayo mag-break, gusto ko pong pasadahan to mamaya. Ito ang magandang halimbawa dito sa mga nakikinig sa atin. Meron po kasing kaso ng ghost procurement. Yes. Alright. Ano pinag-uusapan natin dito? Piyesa ng mga sasakyan ng pambansang pulisya. Okay, so dito mga kapatid, meron sila pinalabas na nagpalit po ng gulong, bumili po ng mga spare parts mga kapatid, pero hindi naman daw po totoo. Mga kapatid, ang pinag-uusapan dito ay mga more or less 400 million pesos. Alright.
Aba, ang kasong ito, ang pangyayaring ito ay naganap noong pong 2007 and 2008 more or less, panahon ni Gloria Arroyo. Nagkaroon ng sampahan ng kaso sa Sandigan Bayan ng 2013. So, ilang taon yon na inimbestigahan bago po maisampa ang kaso. So, 2013 hanggang ngayon, ilang taon po iyon, bilangin po ninyo, naglabas na desisyon ang Sandigan Bayan. Meron pong sinentensyahan ng pagkakakulong. Pero, yung mga nasa ibaba, yung mga nasa itaas, absuelto. Wala pang detalye, hindi ko pa nababasa desisyon, kung ano ho na naman ang doktrinang pinatupad dito ng Sandigan Bayan. Baka naman yung Arias Doctrine na naman na yan. Ipapaliwanag din po natin na sinasabi. Pero ito ho mga kapatid ay Sandigan Bayan pa lang. So papanig pa yan sa Supreme Court kasi may motion for recon pa dito. So imagine po ninyo, 2013, 2026 na yon, 13 years yan. Sa halagang 400,000. And don't forget, Sa hindi ganong kakomplikadong usapin. 400 million, 400 almost 400 million. million. And don't forget, 2013 na isang pa, pero 2007 nangyari. Ang tagal ha? Ang tagal. Okay. Opo. Wag naman sana matulad dito. Sandigan Bayan po ito. Oo, yung flood control, Sige. baka matulad dito ha. Talaga palang noon na, uso na yung mga ghost. Ha? Kala ko ngayon lang eh. Noon ghost repairs, ngayon ghost flood control projects. Okay, sige po. So, well, again mga kapatid, may mga bagay po talaga na nakakainis. Pero, at sabi nga po ninyo, parang wala na bang ibang balita. Kapag ho natin nilubayan ito, lalong mamamayagpag ang korupsyon na ito sa ating bayan. Dahil yan ang unang-unang anay. Kausapin mo ngayon ang mga negosyante, lahat sila. Ito ang numero unong kalaban natin. Dahil walang nakukulong. May makulong man, puro mga dilis. Yan po ang problema sa bayan na ito. Kaya nga kahapon din, may nakausap, ako nalulungkot lang sa sinabi sa akin, wala din mangyayari dyan, Ted. Parang ako'y, wow, sabi ko, kung ganyan, wala tayong pag-asa. Senator Ping Lacson, di ba, sa kanyang speech, yung pangalawa, sinabi niya, sa mga nagsasabi na walang mangyayari dito, nakakadagdag, dapat daw magkaroon tayo ng tiwala. Senator Ping, sana nakikinig kayo ngayon. Siguro para magtiwala kami na may mangyayari dito, tuloy niyo yung investigasyon niyo. Kasi wala na yung ICI. May kinakatwira. Hindi po. Tuloy niyo yung investigasyon niyo. Imbitahin niyo yung Tri-Give Bolivar. Imbitahin niyo yung Maynard mo. Kasi hindi yan inobligang humarap nang magkaalaman tayo dito. Hindi po ba? Para masabi namin na may pag-asa pa, na may makukulong dito, na dito matutumbok talaga ang totoong mga magnanakaw. Kasi pag huminto na, iaasa mo yan dito, iba ho kasi din pag mayroong ganyan na mapapanood ng bayan itong mga sagot ng mga taong ito. Kapag po ito'y pinaubaya mo na sa ombudsman o sa DOJ, hindi mo rin alam ang nangyayari doon. Baka naman, may pipiliin lang sila. Mr. Speaker, Madam Chair, I move that we suspend deliberation of this particular subject matter and we will move on to our next topic, Madam Chair. I so move. I Do so I move. hear any second to the motion? I so move. Puro I so move na lang sinagot. Oo. Okay. Buti nga I so move sinagot ko sa'yo Hindi I Sandali wanna lang move. po mga kapatid. Oo. Ito ho kasing pinag-uusapan po natin, mga kapatid, sa iba ho kasi, okay lang yan. Hindi ho una, dapat to sa mga panahong ito, maingat tayo sa ating mga personal na mga data, informasyon. Kasi may mga gumagamit na po nito ngayon. May As a matter of fact, nagsasamantala. may mga bumibili niyan. May bumibili po niyan. Kasi magtataka ka, bakit may tatawag sa'yo at alam ang pangalan mo? Halimbawa, o kaya may magte-text sa'yo, alam ang pangalan mo, o kaya naman alam kung saan ka nagbabangko, alam kung saan ka nakatira, alam ang iyong edad, ang iyong birthday, yung po maselan yun. Kasi sa mga panahong ito, ang dami na pong mga masasamang loob. Hindi lang po sa Naghunos dili pa siya. Opo, hindi lang po sa Teka. Alam mo, sa totoo lang yung mga... teka, maghunos dili ka. Ngayon, pag kayo po'y makakatanggap ng tawag o text sa hindi nyo kilala, yung mga scammers na ito, you sometimes wonder, saan ba nila nakukuha yung information namin? Alam pa ang pangalan mo, address mo, sometimes even your bank account. Kaya ang dami na pong nasa-scam ngayon. Okay. So, mapapaisip dyan. ka talaga, saan ba talaga galing? Kaninong pagkukulang ba ito? Is it sa atin? Dahil tayo'y nagbibigay ng impormasyon? sa ating O pong- sa mga regulators na? Okay, Oo. sige. So,
And then, maaari ho natin itong i-connect nga dito po sa mga nangyayari ngayon sa mundo na maaari kang bantayan. Maaring bantayan ang mensahe mo ng mga nagmamasid. Yan po ngayon ang teknolohiya. Kaya nga, sabi ko nga, hindi po sa ito'y agad mong iuugnay, di ba? Sa national security o kaya po naman sa mga gawi po ng mga nagbabantay po sa mga kalaban ng Estado, iba ho namang level ng usapin yon, pero yan na po ang danger ng teknolohiya ngayon. Maari pong gamitin ang teknolohiya din para bantayan kayo. Bantayan ang inyong komunikasyon. Kaya nga ini-endorse ko ulit ito kay Chacha, yung sabi ko sa kanya, panoorin mo yung pelikula ni Snowden. Ano ho ba itong si Snowden? Ito po yung whistleblower doon sa ginawa ng Amerika na bantayan ang kanilang mga mamamayan at mamamayan ng mundo sa kanila pong mga private na mga conversation, emails, pati text. Mga kapatid, yung sinasabi kong trigger na iyon, ganun po yun. Nung panahon si Snowden, ang trigger nun, Bush, attack, yun ang mga words. Kaya po nung na pong napagtanto niya na grabe na pala ang pagbabantay nila. Pag meron pong nag-type ng Bush, lalabas doon sa kanilang computer sa NSA at CIA yung mga nagmensahe na may Bush o kaya attack, may ganun lalabas at susuriin na po nila. And then, pwede nilang buksan, optic nerve ang tawag nila, yung camera ng telepono mo. Yung camera, yung laptop mo, iniwan mong bukas. Pwede nilang paganahin, remote control. Pwede pala yun, totoo'y pala yun. Akala mo sa pelikula lang hindi po totoo. Napunta na ako doon Yun magmula na nga. sa Jollibee. Pero may point ka rin naman. Hindi, pero alam but- niyo yun, yung pagbabantay natin. Yeah, but ako parang tinanggap ko na yun na these apps on our phones, talagang pag dinownload natin, even social media, hindi ang mga katanungan. Yun lang po ang sa atin po dito sa ating mga kagalang-galang po ng mga mambabatas, hindi ba? Para bagang, una, bakit 51 billion? Kasi hindi mo, hindi mo sa kanya pwede tanongin yun eh. Bakit hindi 10? Bakit magkano bang original? Di ba? Na mga panukala po lamang galing sa NEP. Hindi ba ho tinriple pa po nila? Ano ang pinanggagalingan ng figure? Di ba wala bang mathematics yan? Wala bang science yan? Kung pupuntahan mo yung original na rekomendasyon, tinriple pa eh. So 51 billion, naglaan ka, ba't 51 billion? Bakit hindi 12, 15, 20 billion, 51 billion? Okay, eto. Eto bawal na kaming umepal dito. Gawa kayong guidelines. Di ba dapat nauna muna yung guidelines? Pinag-aralan, nag-hearing kayo dyan, pinatawag ito mga doktor, mga grupong ito. Mga health advocates, etc. And then, nailatag ng maayos. So ngayon, paglabas nito, eto ang guidelines na yan, bilang mga kinatawan ng bayan. Di po ba? Bilang isang lupon na nagdidesisyon hango po sa damdamin ng kanilang nasasakupan. Particularly, members of Congress. And speaking of Congress... Yes, Mr. Chair. Ito naman, nung kanilang aprubahan niyang maifip, pinagtatanggol nila yan. Ang sinasabi nga nila ay maraming mga Pilipino ang nangangailangan ng tulong medikal. Kaya ganyang kalaki ang inabot ng maifip. Dahil hindi daw matutulungan lahat ng PhilHealth, kaya kailangan ng pondo for maifip. Pero hindi nila masagot kung kailangan ng tulong for health, ba't di na nga lang nirekta sa PhilHealth mismo? 9:23 nga po. Ngayon mga kapatid, dito po sa issue ito ng PhilHealth Plus. Parang produkto lang. So ngayon, Diet PhilHealth tayo. Hindi pa PhilHealth Plus. Diet PhilHealth. Ang produkto. O kaya PhilHealth Zero. PhilHealth Zero. Para sa mga zero ang nakukuhang tulong sa PhilHealth. Di ba it makes sense really that before you appropriate a very huge amount of people's money, di ba dapat meron ka na munang siguradong panuntunan at pupuntahan? Hindi yung appropriate now, you plan later. Obviously mga kapatid, with all due respect, di ba may mali? Hindi man po nila tanggapin, pero hindi ba hindi ho ba't para bagang
para bang hindi patas, di po ba? Para bagang andaling kumita ng pera. Well, kayo siguro, sila. Andaling kumita ng pera kasi nga, hinahatid nila lang sa kanila. Hindi ba? At kung ihatid sa kanila, bulto-bulto. Pero tayo, ikaw na gumigising na maaga. Ikaw ngayon na taxi driver na wala ka pang boundary. Ikaw na TNVS driver. Hindi ba? Ikaw na nagtitipid dahil may babayaran kang hulugan o bill. Di ba ang hirap kumita ng pera? Pero kung mag-allocate kayo ng pondo, ganun-ganun na lang, na para bagang hindi na pinag-iisipan. Kasi nga, hindi nyo pera eh. Hindi po ba? Yan ang Madaling masakit na gastahin, katotohanan. madaling waldasin pag hindi mo pera. So speaking of pera, May pera ba tayo? May pera bang gobyerno? ito Oh. hawak ko dito ngayon ang appropriations sa DPWH budget. Bagamat panahon na po para sa ating The Daily Bread at ang ating pong happy hour. Ito bukas ko babalikan ito. Dito mga kapatid, may halimbawa ako ng appropriations per district na sinasabi ko. Wala daw pong pork barrel, wala ng flood control, wala ng pagkikakitaan dyan. Sino may sabi? Ang tanong ko dito, sabi nga, di ba, sabi po ng, sino ba nakapanayam natin, yung insertions na ito, sino-sino may gawa nito? At ano-ano ang insertions? Halimbawa sa party list. Kasi dito po may district, yung mga party list, walang impormasyon kung saan-saan sila nag-insert at kung magkano mga proyekto. So kailan po magiging transparent yun? Ito bang si Swansing magsasabi kung sino-sino mga party list ang nagpasaksak sa kanya ng pondo sa kung saan-saang lugar at ano yung proyekto? Kasi dito po, may hawak ako dito. Halimbawa, kanino bang district ito? Kasi po merong BIP, yung Basic Infrastructure Program. Meron din SIPAG. Meron din pong SIPAG. Iba-iba ito. Nakuri ng mga proyekto. Meron pa sa mga regions. Medyo, maguguluhan ka ha, pag pinuntahan mo yung GAA. Ano mga halaga nito? Eto, pare-pareho din po ito. Construction of Municipal Gym, 20 milyones. Tama? Round figure din po ito. Construction ng multipurpose building, 40 milyones. Ito yung mga distrito. Paano mo naman nakwenta itong 40 milyones na ito? Ano ang formula dito? Hindi po ba? Paano mo nakwenta itong bigtig 50 milyones na proyekto? Tapos sasabihin nyo na cleanest?